Amen. Hallelujah. Tunay nga, every day shows the goodness of our God. No, walang bagay na ginawa ang Diyos na hindi mabuti. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa patuloy niyong pagtunghay sa kanyang makapangyarihan na salita. Every day we seek wisdom, and every day we'll find the Lord. We seek His knowledge and we will know His plan. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, as we study the Word of God in Job chapter 33, nireveal ni Elihu that God speak to us on that day that hardship comes already. Nangungusap na siya, but because of because of stress, because of panic, because of fear, hindi tayo nakakarinig. So, one way or the other, marami siyang way para mangusap sa atin. At ito ang nire-reveal ng Word of God ngayon. Is God good? Yes. But why He allows sickness to happen in our life? Kung mabuti ang Diyos, ba't pinayaan niya na mawala ang isa sa mahal natin sa buhay? Kung mabuti ang Diyos, bakit kinakapos tayo ng pinansyal? Kung mabuti ang Diyos, hindi dapat tayo nahirap. The Lord said, sa mundong ito, daranas kayo ng kapigatian. Kaya tayo dumaranas sa kapigatian dahil nasa mundo pa tayo. Dahil ang buhay natin minsan pinangungunahan ng pita. No? Nagdanasa tayo, nag-iimbot tayo ng mga bagay na sa tingin natin ay mabuti, pero sa tingin ng Diyos ay iba. Kaya nga, kapag may dumarating na pagsubok sa atin, makinig tayo. Be sensitive on the prompting of the Holy Spirit. God is good. Ang Diyos ay tunay na mabuti. Let's declare this morning in the comment section ng FB Live ng JOP that God is good. Amen? Hallelujah. Kung mangyari sa iyo ang nangyari kay Job, no? Can you still say God is good? So trials and suffering test our trust in God. Yun ang totoo. No? Ang Diyos ay hindi tao. Naintindihan po natin? Ang Diyos ay hindi tao na aksidente kung minsan ang ginagawa niya. Bahala na. But God, in every detail of our lives, He has a plan. Kapag nakita niya tayong nalilihis ng landas o mapapahamak, gumagawa siya ng iba't ibang pamamaraan to get our attention. Maybe we are too busy in our family. Maybe we are too busy in our work, in our job. No? Busy ka sa pagtitinda, busy ka sa pag-aasikaso sa mga bata. But one thing to be sure is this: God always wants to have a fellowship with us. Gusto niya mangusap. Gusto niyang ilahad ang kanyang mga plano. Gusto niyang bigyan tayo ng liwanag sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Hallelujah. Minsan, hindi lang prayer ang way para makamtan natin ang kasagutan ng Diyos. Dapat din makinig tayo, dapat din maging sensitibo tayo sa ating Panginoon. So today, may God be always, hallelujah, reminded us of the truth about Him. He is good. Ulitin ko po, let's declare that God is good. No? God is good always. God is good and God is great. Pag tayo kumilos ng mabuti, mabuti tayo. But when God do good things in our life, hindi yan same level ng good things na kaya natin gawin. Kaya nga sabi nga, God is good
God is great. No? Kapag ang Diyos ang kumilos, ang kilos niya ay kilos ng Diyos at hindi kilos ng sa tao. Amen. Hallelujah. Praise God, let us entrust everything. No? Let us declare God's goodness in our life. Ngayon, saan ka nandoon? Ikaw ba kasama pamilya mo? Declare God is good in your family. Kung kasama mo, kung sa osa to, nasa trabaho ka, hallelujah. Declare God is good over your company, over your work. No, sa lahat ng bagay, kung ikaw ay may negosyo, God is good over my business. God is good over this day's sale. No? So, sabi nga, ang kabutihan ng Diyos ang lumitaw ngayong maghapon. Sa sales, sa mga nabenta nyo, sa mga negosyo nyo, hallelujah. And never forget that God bless people not only because He wants them to enjoy His generosity, but God give us blessing beyond our need so that we can share it to others who are in need. Kapag pinagpala ka ng Diyos, ang pagpapala, ang isang katangian ng pagpapala ay hindi eksakto. Sobra. Sobra. No, huwag kayo ma-excite kasi sobra binigay. Uy, praise God, ang daming binigay ni Lord. Makakabili ako ng bagong TV, bagong cellphone. But sometimes God allowed His generosity to come upon our life so that we enjoy yung kanyang kabutihan. So, kapag sobra, God has a reason. Hindi yan pasobra. Hindi yan nasobrahan. Hindi yan aksidente. God has a plan. Maybe today, a friend is in need. Maybe today, a brother is in need. And you have the ability to help them. Amen. Hallelujah, Ama, pinagkakatiwala ko po ang gawaing ito, O Diyos, at dalahin po namin, Ama, sa bawat araw. Hallelujah. Ikaw po ang gumabay, mag-ingat sa amin, O Diyos. Dalahin ko po, buksan mo ang aming puso at isipan at dalangin namin, Ama, na maisagawa namin ang lahat ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapangyarihan. Thank you, Father. Lord, we also pray, O God, for the signal na maging maayos, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po ng marami at tunay nga, O Diyos, ang lahat-lahat ay pinagkakatiwala namin, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Tunay nga, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Na tunay nga ang lahat ng bagay ay ipagkatiwala natin sa ating Diyos. We are in the chapter 33 of the book of Job, no? Nakita natin dito kahapon, pinakilala sa atin si Elihu that out from nowhere came out. Alam natin tatlo ang dumating at hindi nasabi kung saang bahagi pumasok si Elihu. Basta ang mahalaga, narinig niya ang usapan nila Job at ng kanyang tatlong kaibigan at ang dahilan ng kanyang pagsasalita ay dahil sa mga bagay na hindi niya nagustuhan sa mga sinabi ni Job at sa kakulangan ng ginawa ng mga kaibigan ni Job. Now, marami nagsasabi that Elihu is the Holy Spirit who speak to Job. Nagpaliwanag, nagbigay ng liwanag. Sabi nga dito, mga kapatid, nang magsalita sa Elihu, hindi na nakasabat si Job. Hindi niya na nasagot. Hindi na siya nag-butt-in, hindi na siya sumingit sa mga sinasabi ni Elihu. At katulad din ng pagdating ni Elihu, pagkatapos sasabihin ng kanyang bahagi, umalis na rin siya agad-agad. Hallelujah. So ngayon, magkakaroon tayo ng ideya tungkol kay Elihu. Tuloy natin. Elihu contradicts Job. So kinontra ni Elihu ang lahat ng sinabi ni Job. Okay?
At sabi nga niya dito, nakiusap siya, makinig. Katulad din natin kapatid, you are panicking, ako, laki na ng gastos, laki na ng problema, hindi mo na kaya, no? Minsan pag malaki na, saka lang tayo lalapit sa Diyos. But one thing to be sure is this, as you have time to plead, as you have time to ask God for answers, why not have the time to listen? Nakuha natin. So, prayer is asking God, but God in return speak to us. Kaya dapat hindi lang tayo marunong magsalita, manalangin. Marunong din tayong makinig at magpasakop. Prayer in our ministry is, sabi nga andun yung praise, andun yung repentance, andun yung tinatawag nating asking, and then letter Y is the most important, yielding. We do not ask for what we want. We ask God for His will. And we yield. Nagpapasakop tayo. Okay, tuloy natin mga kapatid. Sa mga guro na nahihirapan sa kanilang trabaho, sa mga guro na sabi nga natin, nahihirapan sa pag-compute ng grade, sa mga paperwork, kaya nyo yan sa tulong ng Diyos. If you need justice, if you need kung gusto nyo na magbago ang ating educational system, mapabuti, lalo na ang treatment ng education sa mga guro. Kapatid, you need God, you need the Lord. Why not pray instead of complaining? Why not God? You ask God for His intervention to help you and giving you the strength. Mga kapatid, naranasan ko na rin maging guro, hindi madali. But one thing to be sure is this, with Christ, all things are possible. Amen po pa? Sabihin nyo nga, with Christ, all things are possible. I can do all things through Christ. Ilagay nyo nga dyan sa inyong comment section that I can do all things through Christ. Okay? Who give me strength. Hallelujah. Tuloy natin. No? Pinadideclare ko po sa inyo yan. Kapag tinype nyo, ibig sabihin naniniwala kayo. Pag inyong nilagay sa comment section, ibig sabihin ay wala kayong doubt sa katotohanan na yan. So tuloy natin. Sabi dito ngayon, Job, ilagay po natin ang ating sarili kay Job at pakinggan natin ang gusto sabihin ni Elihu sa atin. At ngayon, Job, sarili mo ay ihanda, makinig kang mabuti sa aking ibabadya. Ito sabi niya, ang laman ng isipan ay aking sasabihin. Binigyan niya ng pansin dito na ang kanyang sasabihin na hindi repetition ng sinabi ng tatlong kaibigan, kundi ang kanyang sasabihin ay bago at pawang katotohanan. Lahat ng ilalahad ay puspos ng katapatan. Lahat ng ihahayag ay pawang katotohanan. Minsan, kaya ayaw natin makinig dahil nasa isip natin bias o one-sided lamang yung tao nagsasalita. But we are talking about God who knows what is good, who knows what will happen to us in the future. Dahil sa Espiritu ng Diyos, ako'y naging ako. Nagkaroon ng buhay, tumanda ng ganito. Kung kaya mo, ay sagutin itong aking sasabihin, no? Pwede kang mag-butt in, pwede mo kong questionin. Yun ang gusto sabi ni Elihu. Ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos natin. Tayo'y kapwa alabok lang ng kanyang dalangin. Kaya sa akin wala kang dapat na ipangamba. Huwag mong isiping ikay aking makakaya. So ngayon ay kinontra niya yung sinasabi ni Job. Sinimulan niya ang kanyang pagsasalita patungkol sa mga maling kaisipan ni Job patungkol sa Diyos. Ito sabi niya, ganito ang narinig ko na yung sinabi. Wala akong kasalanan ni nagawang kasamaan. Di ako gumawa ng mali kaunti mang pagkukulang. Wala akong kasalanan ni nagawang kasamaan. Di ako gumawa ng mali kaunti mang pagkukulang. Yun ang sabi ni Job. Yun ang narinig ni Elihu. Nagdahilan lamang ang Diyos upang ako'y parusahan. Akong ito ay ituring at ibilang na kaaway. Magpapatuloy pa ni Elihu.
Ako'y kanya pang ginapos, binabantayan, bawat kilos. Ngunit sinasabi ko, ito ang sabi niya, maling-mali ka, Job, sapagkat sa sinumang tao'y higit itong Diyos. Hallelujah. Higit na alam ng Diyos ang mabuti, higit na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa kesa sa atin. Bakit ang Diyos ay pinagbibintangang di marunong makinig sa daing ng sino? Which is true. Piling natin tahimik si Lord, piling natin di siya nakikinig. Bakit pinabayaan niya pang lumala ang problema? Bakit hinayaan niya pa na mabigatan tayo sa mga sitwasyon na yan? Kung pwede naman sa umpisa ay kumilos na si Lord. So, ang totoo, tayo ang hindi ready sa pagkilos ng Diyos. How God speak to man. Tinukoy dito na iliho ang pamamaraan ng Diyos. So when we are in the midst of trials and suffering, simula't simula pa bago pa dumating yung pangyayari na yun, nangungusap na ang Diyos. Binibigyan na tayo ng warning. Minsan masyado tayong abala na hindi natin napapansin. Hello? Gets nyo? So, ang Panginoon nangungusap sa atin. Number one, ano yung pamamaraan ng Diyos para mangusap sa tao upang malaman niya ang kalooban ng Diyos at malaman niya ang itinuturo ng Diyos at ang nais paggawa ng Diyos sa atin. Number one, nangungusap siya sa pamagitan ng mga panaginip o pangitain. Okay? Ano ba ang panaginip mo? At may rule dyan, mga kapatid. Number one, dapat ang panaginip, yung pangyayari ay hindi lang minsan, kundi nauulit. Ibig sabihin, binibigyan ng pansin ng Diyos sa'yo. Okay? Huwag ka naman, kung yung panaginip naman puno ng katatakutan, ay dahil yan sa panonood mo ng mga nakakatakot na pelikula. Minsan, alam niyo po mga kapatid, pag nanonood ka ng pelikula, akala mo totoo na yung nagaganap sa pelikula, sa buhay mo. No? Minsan, nagugulat na lang tayo, ano ba yung totoo at ano ba yung pinapanood mo? Okay? So, paano kumikilos ang Panginoon? Una-una, magsalita man siya sa iba't ibang paraan, walang makikinig sa kanyang isa-sa-isay. Yun ang problema. Nangungusap ang Diyos, pero ang tao ay hindi attentive, hindi nakikinig, o hindi niya naunawaan yung gusto. Kasi nga, nagpapanik tayo. Kasi nga, nangangamba tayo. Kasi nga, tinatanong natin si Lord sa kanyang aksyon. Sinisisi natin ang Diyos sa nangyayari sa buhay natin. Okay? So, paano nangungusap ang Diyos? Number one, sa panaginip. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain. Sa kalaliman ng gabi, pag ang tao ay mahimbing. Okay? Kaya nakakalungkot na may mga tao nagpupuyat sa walang kabuluhan na bagay. Kaya pagdating ng oras, tulog pa rin sa oras ng panaginip. Kaya hindi niya naririnig ang tinig ng Diyos. Pinauunawa niya ang kanyang saloobin, pinaghahari niya ang takot sa kanilang damdamin. Nagsasalita rin ng Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pagmamagaling. So the word of God that comes upon them through visions, through dreams, will produce humility and submission to God. Yun ay kung narinig. Yun ay kung bigyan mo ng panahon. Okay? Hindi nais ng Diyos na sila'y mapahamak mula sa kamatayan, sila'y kanyang ililigtas. Sabihin niyo, ilagay niyo po sa comment section na ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinuman sa atin. Ulitin ko, ayaw niyang mapahamak ang sinuman sa atin. Lord, bakit mo naman hinayaang mag-alboroto ang bulkang Taal? Bakit hinahayaan mong maapektuhan ang mga tao sa paligid ng kanilang kabuhayan? Alam niyo po, pag pinag-aralan niyo ang science, mas mahirap kung hindi mailabas ng mga bulkan ang pressure na namumuo sa loob, sa ilalim ng lupa. May pamamaraan ang mga bulkan na ito para ilabas ang init upang hindi maging destructive o maging kapamakan ng tao sa buong mundo. Hello?
Isipin niyo kung hindi puputok ang mga bulkan at hindi niya mailalabas ang pressure na yon, hindi malayo na magunaw ang mundo. Mas marami ang mapapahamak. Bakit tinayaan ng Diyos ang Yolanda, ang malalaking bagyo na dumaan sa buhay ng mga taong pininsala nito? Kapatid, sabi nga natin, sa pag-aaral ng science, mga kapatid, ang dahilan kaya abnormal ang panahon, ang ating weather system, abnormal na ang ulan, isang ulan pa lang na katumbas ng isang buwan ay bumabagsak sa isang araw. At ang baha na di nararanasan ay nararanasan ngayon, pati sa bundok binabaha na. Why? Sa pagkukulang at pag-abuso ng tao. Amen? So, global warming, pagputol ng mga puno, at hindi pag-iingat ng tao sa kanyang kapaligiran. Kaya pag sa Pasay, bumaha. Isa sa pinanggagalingan ng baha na yan, ayan, Tripa de Galina. Araw-araw nililinis, araw-araw dinudumihan. Pagdating ng oras, kabag-abag. Pag binaha at tinangay ang bahay, nasira, kabag-abag. Pero kung tutuusin, lahat tayo ay nag-contribute sa bagay na ito. Next, kumikilos din ng Diyos sa pamagitan ng mga yan, yung pagdisiplina, yung pagpalo. Yan. Okay? So yung nangyayari sa buhay natin there is also a message. Pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, siya ay maituwid. Amen? Hallelujah. Pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, siya ay maituwid. Hallelujah. Alam niyo sa nangyayaring sa mga maraming nakakasakit ngayon, sa maraming nagkakaroon ng problema physically, kaya nga ako nais ko na yung mga kapatiran natin na may kinalaman sa medical, katulad nila Brother Arbex, no? Nila Sister La Arnie, no? Sister Charlotte, ni Sister Heidi, yan. No? Lahat ng may nalalaman sa katawan, sa isip, no? May knowledge, skills. So, siguro, dapat once a month ay maglabas tayo through JOP Ministry ng mga information na magbibigay linaw, magbibigay ng guidance, kaunawaan sa nangyayari sa physical body. No? Warnings, katulad ng isang araw, ay pinost ko sa FB natin yung mga sintomas ng merong colon cancer. Okay? So, lahat ng cancer daw sa mundong ito, kapag na-detect on the early stage, ay pwede pang gumaling. Mas malaki ang possibility gumaling kaysa sa mga cancer na na-detect, no? Through what? Third and fourth stage. Hallelujah. So mga kapatid, kayong mga nabanggit ko, kayo ay may ministry ngayon. No? Lalo na yung mga information na fake news about COVID-19, Delta, Alpha, no, Beta, at kung ano-ano pang variant. Kahit nawa sa GOP, ang tao hindi confused, kundi sila ay lahat na may wisdom, na alam ko anong totoo at mali. Amen? So, kayong mga kapatid, Brother Arbeck, Sister La Arnie, Charlotte, and Sister Heidi, we need you to give our people, our brothers and sisters, knowledge on what is good and what is true in our physical body. God will bless you and God will lead you through this ministry. At least once a week, we release information that will help and enlighten people. Hallelujah. Job 33 verse 20, ang taong may sakit ay walang panlasa. Tama naman. Masarap man ng pagkain ay wala ring gana. So, ito po ang na-realize ko nung ako'y magkasakit, nung ako ay maoperahan, no? Kapag ang tao ay may sakit, hindi automatic na kumikilos ang katawan. Ibig sabihin, kailangan, pag sabi nga, tatayo ka sa isip mo, but kailangan, pag may sakit ka, you make your body to stand. Utusan mo talaga. So, gagawin mo ang lahat, no?
Hindi siya automatic. Okay, so that is what happened when we are sick. Kaya dapat ang ating isip, ang ating pananalig ay strong, no? Merong tinatawag nating deeper knowledge and wisdom from God. Amen? Ang sabi dito, siya'y namamayat parang butot balat. Okay? Waring naghihintay ng oras ng kanyang paybakas. So sometimes God deals with sickness at kuminsan mga hardship upang tayo ay mabigyan ng warning ba i-correct sa lahat ng mali. Maling lifestyle, maling pagkain. Noon, masarap ang pagkain pero sa kabila na masarap ang isang pagkain, ang malaga ay ito ay masustansya at kailangan ng katawan, hindi yung lasa lang. Maraming pagkain, masarap sa panlasa, pero walang sustansya. Okay? Alam niyo yan. Next, siya'y nangungusap sa pamagitan ng mga mensahero. Kasama ng pastor, kasama ng kamanggagawa, kapatiran, kasama ng mga kaibigan. Yung tunay. No? Hindi yung mga kaibigan na sasabihin ng gusto mong marinig. O kaya idadaw ka, ibabaksak ka. Okay? O baka siya itulungan ng isa sa libong anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaaring itong anghel na puspos ng kabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan. Hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad ng kanyang kalayaan. Siya ay gagaling, muling lalakas, magmumukhang bata, masiglang lalakad. Ang kanyang dalangin, diringgin ng Diyos, ang pagsamba niya sa puso ay taos. Muli siyang ilalagay sa katayuang namumukod. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala, walang matuwid na nagawa. Gayon may pinatawad niya. Hindi pa tinulot na siya'y mamatay, magpahanggang ngayon siya'y nabubuhay. Hindi miminsang ginawa ng Diyos na iligtas ang tao sa pagkakalugmos at ang buhay nito'y puspusin ng lugod. Hindi nagmimiss, hindi nagpifail si God to save us. Kaya lang, some people are in the wrong place, in the wrong knowledge, in the opposite side, no, yung kaliwas na kalooban ng Diyos. Sabi nga dito, Elihu is that messenger. Si Elihu yung dumating to open the eyes of Job. No? Job, tumahimik ka. Pakinggan na mabuti. Dinggin at tunawain itong aking sinasabi. Kung mayroon ka namang ibig na sabihin, huwag mag-atubili, aking diringgin. At kung may katwiran kay, aking tatanggapin. Kung wala naman, makinig ka na lang. Ikaw ay manahimik, ikay aking tuturuan. So brothers and sisters who are in the midst of physical sickness, hallelujah, instead of panicking, instead of fear, why not listen to God's prompting, to God's instruction? And that is the time na pag-isahin ng Panginoon ang inyong pamilya, magtulong-tulong at magkaisa upang idalangin at makatulong sa pangangailangan ng pamilya. Amen? Hallelujah. Kailangan dyan. Kung sino ang malakas, siya ang tutulong. At kung sino ang nangangailangan ng gabay, pagkaisa tayo na pasanin ang mga kabigatan na dumarating sa ating buhay. Amen? Napakaganda ng message ito sa Job 33. Kung ako sa inyo, ulitin nyo. Kung ako sa inyo, basahin nyo pa ulit-ulit so that we will have idea that God is good and that God is great. Hallelujah. 1 Peter chapter 4 verse 11. Whoever speaks, let it be with God's words. Whoever serves, do so with the strength that God supplies, so that in everything God will be glorified through Jesus Christ.
To Him belong the glory and the power forever and ever. Amen. The Word of God is true. They are trustworthy. The wisdom of God is powerful to give us strength, powerful to restore our physical body from sickness, a total recovery. Kaya kapatid, hallelujah, instead of panicking, listen to the Lord. Sa ano pa mang bagay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nawa maging gabay ito. Paalala lang, God speak to us through dreams. God speak to us through vision. God speak to us through chastening, yung discipline, mga problem, hardship. And also God speak to us through His servant, through an advisor, counselor, no, mga kapatiran who loves you, who care for you as the Lord cares for us. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pagkatiwala mo ang lahat, kapag ka Diyos, inaalala niya tayo. Amen? Napakabuti ng Diyos. I-declare natin, ilagay natin sa comment section, God is good. No? Ang kabutihan ng Diyos all the way nararanasan natin every day. Amen. Ang papuri at pasasalamat sa Kanya lamang ilaan. Magandang umaga. Salamat po sa mga bumati, lalo na sa mga kapatiran natin sa Leyte. I'm so touched by your greetings at tunay nga we miss you. Magkakasama rin tayo by the will of God this summer 2022. By God's will, no? Ay magbigay ulit tayo ng parangal at papuri sa ating Diyos. Diyan sa Bisaya, sa Leyte, at diyan sa Masbate, magkita tayo this coming October by God's will, no? Hallelujah. At muli tayong magbahaginan ng mga spiritual blessing na gustong ibigay ng Diyos sa isa't isa. Hallelujah. God bless you.